masulo ako nga imong pahiran ang dagta sa tanan kung kasalanan dili na gyud nimo hinumduman sa makadaghang panahon naangkon ko ang kahayahan pagkatamis sa kinabuhi daw walay pagmahay bisan asa nga dapit kaya tupulos kalipay panalimot ko kanimo nahulog sa sala na di mapasaylo o Ginoo tabangi ako kay pagkanindot sa imong mga saan sama sa luha ko nga imong pahiran ang dagta sa tanan kong kasalanan dili na gyud nimo hinumduman pagkadaghang pagsulay ang ilaang sa kaaway ang matulid nga ginoo na walay pagkulay nakita mo akong sala apan dako ang imong gugma kanako nga nawala kanimo sa gihapon gipangita mo o Ginoo pasilua ako kay pagkanindot sa imong mga saan sama sa luwa ko nga imong pagapahiran ang dagta sa tanan kong kasalanan dili na gyud nimo hinumduman kay pagkanindot sa imong pagsaan sama sa luwa ko nga imong pahiran ang dagta sa tanan kong kasalanan dili na gyud nimo Maayong hapon mga igsoon. Let's go back to mag-recap ta gamay kay importante ni kayo. Is Jesus in a fallen nature? Si Kristo ba ang iyang gisulob nga lawas makasasala ba nga lawas? Matud pa, though he had no taint of sin upon his character, yet he condescended to connect our human nature with his divinity. By thus taking humanity, he honored humanity. Having taken our fallen nature, he showed what it might become by accepting the ample provision he has made for it and by becoming partaker of the divine nature.
Si Ellen White nagsulti, divine nature ang iyang gisulob, pero iyang gi-connect sa human fallen nature. Ang gisulob ni Jesus Christ. Nagpadayon si Sister White nagkanayon sa Bible Commentary, Volume 5, page 1128, paragraph 4. Be careful as to how you dwell upon the human nature of Christ. Pag-amping mo, pagmatngon mo o gunsaon ninyo pagpaila ang human nature ni Jesus Christ. Do not set him before the people as a man with the propensities of sin. Ayaw ninyo ipaila si Kristo at tubangan sa mga tao nga doon na siya kaluyahon sa sala. He is the second Adam. Ang first Adam, walay propensities of sin, walay kaluyahon sa sala, pero tungod kay ni choose nga makasala, nakasala. My point is this: kung pilion nimong makasala ka, makasala gyud ka. Bisan pag sa panahon na nga gikuha na ni Kristo ang sinful human nature, ang mga sala sa mga tao, still he did not choose to commit sin. Ang nature ni Jesus Christ is 100% divine nature. Ang iyang pagkatao, 100% human nature. Pero without fallen propensities of sin. The first Adam was created pure, sinless being, without a taint of sin upon him. He was in the image of God. He could fall, and he did fall through transgressing. Pwede siyang makasala, si Adan. Bisan pag perfect human nature, si Adan. O tungod sa iyahang choice, nahimo siyang nakasala. Because of sin, his posterity was born with inherent propensities of disobedience. Tungod siyang pagpakasala, ang iyang lawas, doon na na'y propensities of sin. Nakapanunod na siya propensities of sin. Sa paglapas, ano mo makasabot kung sa propensities of sin? Kanang kaluyahon sa sala. Si Adan, straight. Walay kaluyahon sa sala. Straight yun siya. Si Kristo pod, straight. Walay kaluyahon sa sala. Pero si Adan, mingpili sa pagpakasala. Sukat si Adan, ningpili sa pagpakasala. Doon na siya'y propensities of sin. Kamo, naa ba may propensities of sin? Yes or no? Nawala. Na? Kadali lang. Na may propensities of sin? Ingon ang propensities of sin, ingon Pablo, ang gusto na kong buhaton, dili na ako mabuhat. Apan ang dili na ko gusto buhaton, mao na hinuoy akong mabuhat. So manay propensities of sin, nga buti pasabot, nag-struggle ka sa pagbuhat og maayo, pero bisag unsaon nimo paningkamot og buhat og maayo, makahimo gyud kag dautan. Manay propensities of sin. Now, mangutana ko ninyo diri karon, kinsa kaninyo diri ang dunay propensities of sin? Na may propensities wala? Na wala? Kinsa may wala, isang kamot. Di lagi mo mangisa. Okay, nganong ako ning gi-recap, kay ganina din na ako makayag explain. I want to explain this very well to you. Niya,
But Jesus Christ was the only begotten Son of God. He took upon himself human nature and was tempted in all points as human nature is tempted. Si Kristo, mga igsoon, walay sala, pero gitintal siya sa tanang pamaagi, sama kanimog kanako, aron makasala, pero wala gyud siya makasala. He could have sinned. Pwede siyang magkasala. He could have fallen. Pwede siyang mahulog. But not for one moment. Bisag kaysa, wala gyud siya mahulog. Was there in him an evil propensities? Walay yawanon nga kaluyahon sa iyahang lawas. He was assailed with temptations in the wilderness as Adam was assailed with temptations in Eden. Si Adan, gitintal ni Satanas, bosog gutom. Bosog. Si Kristo, gitintal ni Satanas, bosog gutom. Gutom. So, gipakita ni Kristo, mga kaigsunan, nga ang temptation kayang i-resist bisan sa panahon sa kagutom. Pastor, wala lagi na choice yun, gutom na yun. Ang bana, nagtawag sa kuwa, nag-video call sa pastor, akong asawa, istorya ha. Nga naman, nangitag lain. Istorya na akong asawa, eko day, kung sa man ni aligasyon si mong bana, ay da, pastor, gutom na yun. Gutom na yun, pastor. Pila na yun katuig, gutom na yun as in. Di ka kabasol sa ako. Pero si Kristo, mga kaigsunan, iyang gipakita nga bisag gutom, bisag walay kwarta, bisag gapait, bisag kalisod, bisang walang wala, bipili gihapon si Kristo nga dili magpakasala. And then Jesus Christ said, follow me. Nakuha niyo yung point? Sunda ko ninyo. Okay, padayon ta. Though he had taint of sin, though he had no taint of sin upon his character, yet he condescended to connect our fallen human nature with his divinity. By thus taking humanity, he honored humanity. Having taken our fallen nature, he showed that it might become by accepting the ample provisions he has made for it, and by becoming partaker of the divine nature. So ang atong sinful nature, gikuha ni Kristo para motakod sa iyahang divine nature. Ang imong kaluyahon nga pabor sa paghimo og sala, gikuha ni Kristo para motakod sa iyahang divine nature nga walay kaluyahon sa sala. So unsay dahitabo nimo? May kaluyahon pa kawa na? Wala na. Okay? Si Kristo kanang term nga iyang gitake, ang tama nga Bisaya na iyang gidawat, kay di man siya mamugos. Matud pa sa Book of Revelation chapter 3 verse 19, God or Jesus Christ is knocking at the door of your heart. Si Kristo nagapanuktok sa pultahan sa imong kasing-kasing. Dili sa muransak. Maghuwat siya kanus aka mo surrender sa imuhang kaluyahon. Pastor, 20 anyos na kong nag-alagad, nalagi gihapon ko'y kaluyahon because kay wala nimo gisurrender. Ang awit nagkanayon, I surrender all. All gani, tanan. Tama. I surrender all. Ang mga batanon, kay naghimo mo po quartet, ang baho, may mo po, but not this one.
I surrender all but not this one. When you surrender all, you have to surrender everything to Jesus Christ. Kaya kung mabuhat na ninyo nga masurrender ninyo ang tanan dito kang Kristo, the same you will become a creator after the likeness of Jesus Christ. Nakuha niyo yung point? You are created after the likeness of Jesus Christ. When you surrender, hatimanin niyo, again, when you surrender all your propensities to Jesus Christ, you will become a creator after to the likeness of Jesus Christ. So, buti pasabot, you will become righteous. Matarong kausab, sama sa pagkamatarong ni Jesus Christ, nga wala na'y kaluyahon sa sala. Napa mo'y kaluyahon sa sala, na, tubaga ko ninyo. Napawa na. Ha? Napa? Wala na. Kinsa man ninyo diri malipay kung makasala. Malipay mo kung makasala mo? Malipay ba mo? Dili. Buti pasabot, wala na mo'y kaluyahon sa sala. Pero kung malipay mo, nga makasala mo, doon na pa mo'y kaluyahon sa sala. Labinag mangita pagpamaagi nga makahimo og sala para matakbaw ang demand sa kaugalingon aron makasala. Buti pasabot, naa pa kay propensities of sin. Pero niining kalibutan ang makasasala, dili ka makamaong malipay sa sala. Ang imong kalipay mao ang pagkinabuhing matarong, ang imong kalipay mao ang pagkinabuhi subay sa kabubuton sa Dios. Congratulations, you are now a brand new person. Nagingon si Jesus Christ sa Mateo 28, 11:28, my yoke is easy and my burden is light. Come and I will give you rest. Katong ginabugatan sa ginakapuyan, dali mo diri kanako, kay tagaan ko kamo sa akong yugo. Kaning atong yugo, mga kaigsuonan, nga puno sa problema, puno sa kaluyahon sa atong kinabuhi, nga pabor sa pagbuhat og sala, atong isurrender kang Kristo, pulihan natog yugo ni Kristo nga walay propensities of sin. Hebrews 2:14. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Kadtong mga propensities nimo, kadtong mga propensities nako, nga atong gisurrender ni Kristo by faith, iyang gidala sa cross. Nagpakamatay si Kristo sa cross, gilubong tanan. Sabay kang Kristo ang atong mga kaluyahon. Sa 2 Corinthians 5:21, for he hath made him to be sin for us. Si Kristo walay sala, pero gibuhat siya nga dunay sala. Who know no sin, but that we might be made the righteousness of God in him. Ang tanang sala sa mga tao, gipapasan kang Kristo. Tanan nimong kaluyahon, gipapasan kang Kristo. Kadtong kaluyahon sa kasuko, pangibog, hambog, mga pangluod, minalditong hunahuna, tanan nga mga kaluyahon, gipasan ni Kristo, mga kaigsunan. Samtang nagpasan si Kristo sa cross, tanang mga lulan gilukdo ni Kristo. Dito sa cross, gilansang siya, mga kaigsunan. The record said, he was hung naked. Pag-ingon sa Bible nga naked,
Ayaw mo pagtuo nga dunay brief. Kaya ang brief awahira na naimbinto. Ang mga tao sa Middle East magtagas og sinina, walay mga brief. Muna kamo mga bana, pabrodon ninyo yung asawa sa Middle East. Why mga brief ng mga amo nila dito, sultihan ta mo. Pag walis ana sa sinina, dritso na na. Nyahan niyo mga asawa, pabroda, sige. Dakong pagsulay. So, sa dihang ang sinina ni Kristo gihubo, naked. He was hung naked. Sumala pa sa Hebrew 6:6, He died with shame. Namatay si Kristo, dili ang samad sa lansang sa kamot, dili ang dughang sa kilid ang namatyan. Matud pa ni San Pablo, ang yang namatyan ang kawaw. Kamong mga kaigsunan nako, kung mahibalo lang mo, kung unsa kauwaw, unsa kasakit, unsa kapait, ang kamatayon ni Kristo sa krus, ang mga bata nagkanayon, when I remember Christ died for me, I will never return to the world. Di na ko mubalik sa kalibutan. Think it through. Si Kristo gibutang ninyo balik sa kaulawan. Mangutana ko ninyo, kinsay nagbanhaw ni Kristo sa diyang namatay siya? Kinsay nagbanhaw ni Kristo? Ang amahan, mo na doktrina sa mga Aryans. Ang nagbanhaw daw ni Kristo, ang amahan. Kay kuno si Kristo way kaugalingong kinabuhi. Ang iyang kinabuhi iya sa amahan. Kung wala ang amahan, dili mabanhaw si Kristo. Mo na doktrina sa mga Aryans, kadtong mga pioneers nga wa pa kasabot, mo na ilang doktrina mga kaigsunan. Hangtod karon uban kaninyo nagtuo nga si Kristo nabanhaw, gibanhaw sa amahan. Pero ang Biblia nagsulti, Juan 10:18, paminawa ninyo. Matod pa ni Kristo, no man take it from me. Bisaya, walay makakuha niya nagikan kanako. But I lay it down of myself. Magpakamatay ko sa kaugalingon akong pagbuot. I have power to lay it down. Doon ako'y gahom sa pagpakamatay. And I have the power to what? Nabasa ba ninyo? I have the power to what? To take it back. Ningos Kristo, pakamatay ko sa kagulingon akong pagbuot. Nga naman, siya ang kinabuhi. Siya ang life. Siya magbuot o kanusa siya mamatay. Ikaw, Adventista ka, nag-alagad ka ni Kristo, matinudanon, si Kristo ang magbuot o kanusa ka mamatay. Nakuha ninyong point? Mao nang ayaw yun ninyong ingnan nga Ginoo, patyan ako, tinudon yun ka. Di ba, moingon na mo ana? Ginoo, may pa'y mamatay ko, yung Ginoo, halaka, ako na ba'y nagunit? Sure ka? Kumidya na to, Ginoo. Ang Diyos may magbuot o kanusa ka mamatay. Mao nang ako, moingon yun ko ninyo, nga uban sa tabang sa Ginoo, uban sa panalangin sa Ginoo, pohon, panalangin sa Ginoo, mamatay pod ko. So para na ako, ang akong kamatayon, panalangin, kaya ang magbuot, dili ako. Ang magbuot si Kristo. Bisans kang Kristo, siya pod ang nagbuot o kanusa siya mamatay. Siya ra po'y magbuot o kanusa niya banhaw. Ang magbuot pod o kanusa po ko mabanhaw, human ko mamatay, si Kristo pod. Nasabtan ninyo. So kinsay nagbanhaw ni Kristo? Kinsay nagbanhaw ni Kristo? Siya ra siyang kaugalingon, may nagbanhaw kang Kristo. Mga kaigsunan, unsay komentaryo ni Ellen White, o yun ba siya ini? Desire of Ages,
1898. Matod pa ni Sister White, The Salvage's page 785. The Savior came forth from the grave by the life that was in Himself. So si Kristo minggawas, gikan sa luglubnganan, pinaagi sa kinabuhi nga naarapod sa iyang kaugalingon. Brethren, sa Philippians 2:8, and being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Ingon ang uban pastor, kung si Kristo Dios, He could not be our good example sa kamatayon. Wa may problema. Ilansang siya sa cross, pwede na siya mo katawa, kay Diyos good siya, pwede na siya mabanhaw. No. You cannot say that. Kay bisan og tuod siya nga Dios, iyang gitaguan ang iyahang pagka-Diyos. Wala niya gigamit ang iyahang pagka-Diyos. Ang iyang gigamit ang iyahang 100% human nature. Ako ba bingon nga pastor, wala gyud problema sa Kristo gitintal. Ngano man, Dios good siya. Mga igsoon, kinsa may mas lisod, kinsa may masayon, moatubang o temptation, kita or siya? Kinsa may, at example, kinsa may mas dali, dapat mo pailob, si Kristo or kita? Ha? Kinsa may mas dali mo pailob, siya or kita? May man si Kristo mo pailob, pastor, kay Diyos man siya. Ako kay tao rin taon ko, hay pastilan, ang Diyos gani sa langit no, kabalo gani mo pailob, ako pa. Nakuha niyo yung point? Ang Diyos gani sa langit, kabalo mo pasaylo, ako pa. Tagaan ta mo example. Ingon akong mama, dong, gagmay pa ming bata. Daog-daogon mo sa tong silingan, ayaw mong sukol. Ayaw gyud mong sukol. Pailob lang. Kay pobre bayata. So meaning, ni pailob mi kay pobre mi. So nakasabot ko nga, madato di ay mi, pwede na bing musukol. Pero sortihan ta mo, na may taga Baganga tingali dere. I was assigned in Baganga. Dila na ko nganlan. Doon ay negosyante ditong Cebuano. Dili ni Tibo. Dato kayo. Maglakaw-lakaw doon ay pistola. Doon ay bodyguard Armalite. Dua ka buok. Bisag asa mo lakaw, ang dua ka bodyguard nasa likod. Di yun mawala ang dua ka bodyguard. Gawa sa bodyguard, napag yun sa pistola. Na problema siya kay doon ay nitibo dito, nga dako kay kalubinan, nga dako pug utang sa iyang tindahan, nga di na kayo mo deliver sa iyang kupras. Sa una, tag 20 tons ang i-deliver nga kupras. Sa diyang nangutang og dako, na problema ang negosyante, kay iyang i-deliver, tag 5 tons na lang. O say 3 tons na lang iyang i-deliver. Iyang gisukmatan, siyempre kay dato negosyante, iyang gi-confront sa ikaw ba? Dako kay kag-utang nako. Ito lisok-tulisok niyang tao. Dako kay kag-utang nako. Sa una mo deliver kag tag 20 toneladas, karon imo i-deliver tag 5 or say 3 na lang. Asa man ang 15 toneladas? Ang katong nitibo naglagot, ditalikod kadali. Di balik, butangan rito. Diri igo, nakakitagyo ko. Igo patay, mapusilan yun yung tawhana ron. Ang katupang mga badigan, igan sa daig Armalite. Sa ayaw. Ang tao magisog, gigunitan. Gigunitan dahil sa pong mga bodyguard. Sa buhiin ninyo na.
Hilak na tong tao. Siya, sir, sorry sir. Nasakitan lang ko sa mga istorya. Siya, buhata tanan sir, imong gusto, buhaton ako. Aron ka makabaws. Ingon din negosyante, ayaw. Dili ti kahilaptan, dili ti kabaslan. Bahalag mo kung gisumbag, okay ra. Basta, please, deliver lang yun ko pra sunod quarter diri sa ako. Okay? Dito ko na kayong bahala ka. Pwede din mo pailob, no? Pwede din mo pailob basta negosyo ang rason. Pwede din mo pailob, pwede mo paubos, negosyo ang rason. Nganong kitang mga Adventista, di man takabalo mo pailob, langit ang rason. Nakuha niyo yung point? Kung ang mga dato, kabalo mo pailob, nganong kita di man takabalo mo pailob. Ang tagakalibutan, kabalo mo pailob, nganong kita di man takabalo. Si Kristo nakamao mo pailob, nga Diyos ya, nganong ako nga hindi mo lang, dili ko makamao mo pailob. Usa ka bana, nalayo siyang asawa. Gitintal og mga dalaga. Formal kay sa tanan mga kaigsunan. Pero kadtong banaha to, sa wa pa to mga Adventista, pagkakiat nga lalaki mga kaigsunan. Ang babae, basta kay babae lang, bahala kung si itsura, tuhog, pastinan pa ita. Pero sukad na Adventista, ang iyang pagkalalaki nagpuyo na mga kaigsunan. Gitintal sa mga babae, ay kanikuha man ako sa una, karon di naman. Basta mga kaigsunan, grabing pugong yun niya. Niuli silang balay, gikabuhi. Naon sa kadong, dahil gikabuhi ko na grabe dahil, grabing tentasyon dito, nabaw kong pugong-pugong. Ako, may problema, tintalon ko, kaya di man ko kaayo ko, di man ko high blood, anemic man ko. Kanang mga high blood, tintalon ninyo na, grabing pugong na. Grabing pugong. So what I would like to tell you, si Kristo sa dihang giingnan siya sa di Satanas, kung tinuod kang anak sa Diyos. Gatago ba yan siya, no? Ang iyang pagpaila, anak sa tao ba yan, no? Si Satanas po, di po kapunggan, kung tinuod kang anak sa Diyos, buhatan ning bato nga tinapay. Kaya dili. Kaya ni Kristo dili. Igos Kristo, gihagit ni mo akong abilidad, Pero pugong yun mga kaigsunan. Pugong. O sa Adventista, nga black belter, hawt sa martial arts, gihagad, kung tinuod kang black belter, sumbagay ta. Pugong ragid sa mga kaigsunan. Kay magpailog siya pugong. Mapailoban, dili. Mapailoban? Si Pastor Believer gihagad og sumbagay. Sumbagay ta. Adi ko mo sokol kay mupailob ko. Matabag pailob. Di gyud kabalo makig-away. Di gyud kabalo makig-sinumbagay. So siyempre di gyud ko mo sokol. Pero naay black belter, hagaron og sinumbagay, di mo sokol. That is humility. Si Kristo mga kaigsunan, Diyos sa langit, gitintal, wala madala, grabing struggle, grabing pugong, kay basik mugawas ang iyang pagka-Diyos. Mahimo ang bato nga tinapay. Nenggani, kinapunggan ni Kristo mga kaigsunan. So the point is this. Mingon to ang batanong lalaki, Pastor, wag ko kapugong, kay lalaki ko. Punggi na ninyo, Mailang mo manaway sa mga bayot nga di kapugong, kamo pong nga lalaki, otro po mong di kapugong. Parihara tag kaluyahon. Parihara tag kaluyahon. What we need to do is temperance, be temperate. In the name of Jesus, punggan nato mga kaigsunan. Kay ngano man, we have to choose not to commit sin. Atong pilion nga dili gyud ta magpakasala. Isaiah 53, versikulo 3. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted
with grief, and we hid as it were our own faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he hath not borne our griefs, and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Matod pa ni manalag na Isayas, si Kristo gisalikway, gibiyay-biyay. Matod pa, gireject sa mga tao, gitawag siya man of sorrows. Acquainted siya sa tanang mga kasakit. Ang atong dagway, kung makakitata ni Kristo, itago na to gikan kaniya. You know why? Si Mel Gibson, producer, director sa The Passion, nag-research og unsay gigamit nga latigo sa Roman Empire sa ilang mga criminals. Dito sa museum, nakita ni Bill Gibson ang mga latigo kanang mga panit sa baka nga gipanggunting og gagmay. Unya ang tumoy, dunay mga bakal nga nagbaliko, mga kaigsunan nga perti kahait. Paglapnos, mutapat sa panit, pagblangkat, laksi ang panit, mga kaigsunan. May hinungdan nga si Kristo sa diyang gibunalan, nagamit ang maong mga latigo, naligo sa kagulingon niyang dugo. Walay bisan kinsa nga mga apostoles nga muako pagtanaw ni Kristo, ang tanan mulingiw gikan kaniya tungod sa kapait o kasakit sa iyang nagian. Moingon mo nga okay ra to, pastor, kay Dios man siya batabang. 5-star general kulatahon, musugot lang. Dili lalim mo 5-star general kulatahon, usara na katawagan ba sa iyang batalyon para mo atake, para manimaus. That's why the commentary of Ellen White sa Desire of Ages, samtang si Kristo gibunalan, gikurunahan, gipapasan sa krus, gipabaktas dito sa Golgota, gilansang siya sa krus, gidugang iyang kilid, ang mga manulunda sa langit nag-atang na lang, bisag gamay lang kidhat ni Kristo, since he is the commander-in-chief of the angelic host in heaven. Ang mga manulunda gaatang na, grabe ng kasakit gibati sa mga manulunda. Gahulat na lang sila sa kasignal, one command, they will mga naog silang tanan to fight for the behalf of the Savior Jesus Christ. Pero mga kaigsunan, ready na mga manulunda. Hangtod namatay si Kristo, wala gyud siya mag-command. Wa gyud siya maghangyo nga tabangan. Ang mga manulunda eager untang mutabang, pero wa sila hasangpita nga mutabang. Mo nang awit nagkanayon, nihilak ang mga manulunda nga murag ulan kadaghan ng ilang mga luha. The 10,000 angels cry. Higala mga kaigsunan, dili lalim ang nagyan ni Jesus Christ. Ang iyang nagyan, ang kasakit, ang kagulanan, nga kaya manuntay siya makig-away, pero wala siya makig-away. Abi ninyo mga kaigsunan, how many times kaya na ito mo file og kaso, pero di na lang. Kaya na ito mo file og kaso sa labor, di na lang. Pwede na itong pasumunan sa barangay, di na lang. Kaya nga naman, we want to follow the footsteps of Jesus Christ. Abi ninyo, nagingon si Sister White, as men of spiritual understanding, conduct Bible studies with them. Isip mga espirituhanon, magtuong tag-Biblia mga kaigsunan, telling them how to yield to the power of the Holy Spirit. Tudluan na itong mga tao
nga mutugyan sa gahom sa balaang espiritu, that they may be fully and firmly established in the truth, the power of God will be revealed. The more you conduct Bible study, the more you share your faith, the more you preach, the more you convert more people for heaven, the more you support the ministries, the more you help winning souls for Christ, the more the God of heaven shall be revealed unto you. The more kang mutabang sa buhat sa Ginoo, the more nga ang Ginoo magpadayag diha kanimo. Gusto mong makaila sa Ginoo? Study the Bible. I-share ang imuhang Bible, ang imong nakatunan sa Biblia. Conduct Bible study. Support the ministries. The more Jesus Christ will reveal His life unto you. That's why, the more you walk with God, the more you will know Him. And the more you know Him, the more will you love Him. Mystery. Baka kasabot og unsa, but when you start studying about Him, when you start walking with Him, anam-anam, ma-reveal siya diha kanimo. The more siya ma-reveal sa imuha, the more ka makaila kaniya. The more ka makaila kaniya, the more ka mahigugman ni Jesus Christ. First Timothy 3:16, and without controversy, great is the mystery of our godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed in the word, received up unto glory. Ang Diyos na dayag sa lawas, napamatudan nga matarong sa espiritu, nakita sa mga manlunda, giwali sa mga kanasuran, gituhuan sa tibuok kalibutan, gibayaw ngadto sa langit, and He is Jesus Christ. What we need to do now is to exalt Jesus Christ. Let's exalt Jesus Christ. Amen? Yes. Atong ituboy si Kristo, ang awit, not I but Christ. Dili ako, apan si Kristo, mga kaigsunan. Na mga panahon sa ministry, malago ta, kaya nga atong self-interest na tamakan. Forget about it. Bahalag, malata ang atong personal. Basta kay si Kristo, atong napadako, mga kaigsunan. Let's exalt Jesus Christ. Sa Philippians 2:9-11, therefore God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Atong i-exalt si Jesus Christ, kay siya ang iyang ngalan ibabaw sa tanang ngalan nga Jesus Christ, ang tanan magayukbo kaniya, magasimba kaniya, tanan nga naa sa langit, ang tanan nga naa sa yuta, ug ang tanan nga naa silalom sa yuta, magasimba kan Jesus Christ. Jesus Christ is worthy of worship. Si Kristo, mga kaigsunan, takos ang ayan pagasimbahon. Sa Hebrews chapter 1 verse 4, and being made so much better than the angels, as he hath been by inheritance, obtain a more excellent name than they. Hebrews 1 was talking about, or is talking about Jesus Christ. How Jesus Christ was exalted by the Father. Ang Amahan may nag-exalt ni Jesus Christ. For unto which the angel said, at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee. And again,
I will be to him a father, and he shall be to me a son. So gi-introduce si Jesus Christ sa mga tao. And again, when he bringeth in the first begotten into the world, he saith, and let all the angels of God worship him. So ang mga langit, ang mga manununda sa langit, gi-instruksyonan nga kamong tanan nga nasa langit, magsimba kamo kang Kristo. And the angels, and of the angels he saith, who maketh his angels spirits, and his ministers a flame of fire. But, please focus to verse 8. But, unto the Son, he saith, ngadto sa maong anak, si Jesus Christ, ang amahan nagkanayon, thy throne, O God, is forever and ever, and a scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. So, kinsa si Jesus Christ, gi-introduce sa amahan, you are the God, you are God, ikaw ang Diyos, thy throne, O God, is forever and ever, a scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Mga igsoon, awan malibog, pastor, ang amahan, Diyos magkang amahan. Oh, ngano si Kristo yung gi-introduce? Sultihan ta mo ha, sa tulo ka persona sa Diyos, si Kristo ang pinaka-active. Si Kristo ang pinaka-duol sa tao. Si Kristo ang nirisgo sa pagka-Diyos. Kabalo mo? Kung si Kristo be give up sa cross, di ba? Kung si Kristo ni give up sa cross, what do you think? Ang tibuok pagka-Diyos pildi, mga igsoon. Ngano? Paminaw mo pagayo. O sara ka Diyos, nagpadayag sa tulo ka persona. O sara ka Israel Villaver, nagpailang nga Pastor Israel Villaver, nagpailang nga Dr. Israel Villaver, nagpailang nga negosyante nga Israel Villaver. Kanang negosyante nga Israel Villaver, mauna si Israel Villaver. Tinudanay? Oo, tinudanay. Kanang Dr. Israel Villaver, mauna si Israel Villaver. Tinudanay? Oo, tinudanay. Kanang Pastor Israel Villaver, maunang tinudanay nga Israel Villaver. Sa akong pagkapastor, mga kaigsunan, dili ko pwedeng maging negosyante. Bawal ko maging negosyante. 100% Pastor Villaver gyud ko. Sa akong pagka-Dr. Israel Villaver, bawal ko maging Pastor Israel Villaver. I must be 100% Dr. Israel Villaver. Sa akong pagka-negosyante, I must be 100% negosyante. Dili ko pwedeng magpastor. Kaya magpastor mo, pastor, wag yung ko'y kwarta, wala ko'y ikabayad, wag ko tanan. Sige, bubalihin sa ko sa akong persona ha. Arit na diri mag-istorya sa akong Pastor Israel. O sige, pastor na ko, wag kay ikabayad. Wala, mag-ampo ta sa Ginoo, Ginoo, tabangin makabayad. Pastor, nakoy utang sa negosyante nga si Israel Villaver. Dili ko niya pasayloon, iya kong papailag kaso. Ato siyang sulatan, hangyoon ato siya nga dili ka pailag kaso. Kay ako imong pastor. Ako ang mulaban nimo. Pag-abot ito sa negosyante nga Israel Villaver, ay gilabanan man ni Pastor Villaver, sige na lang. Kay kana si Pastor Israel Villaver, maora na nga Israel Villaver nga nahimong Dr. Israel Villaver o negosyanteng Israel Villaver. Ang problema lang mga kaigsunan, kay dili ko Dios. Kanang tulon ako ka personality in the government,
tulo na ko ka personality sa public, di na ko na babahig katulo, nga at the same time, kaming tulo mo barog dire sa tubangan. Kung mubarog ko bilang pastor, wala tanan. Kung mubarog ko bilang doktor, wala na pong duha. Kung mubarog ko bilang negosyante, wag tang po ng duha. Pero sa Diyos, kaya niya ang tulo, pataparon ang tulo. Kaya nga naman, di ni mo magpunggan, di ni mo malimitahan ang gahom sa Diyos. Nasabtan ninyo? Kanang tulo, paistoryahon na niya. Kanang tulo, mga kaigsunan. Pananglitan, sa akong personality sa gobyerno, ang akong personality sa publiko, nga usa ka Dr. Israel Villaver, mapalpak mga kaigsunan. What will happen to the one and only Israel Villaver? Kung sa mitabo, wa man mapalpak ang pagkapastor. Wa man mapalpak ang pagkanegosyante. Ang napalpak ang pagkadoktor naman. Ang pasyente gipainom og unsay gipainom. Unya ang pasyente nakirig namatay, gipailag kaso na priso si Dr. Villaver. So naunsay nitabo ni Israel Villaver? Unsay nitabo kang Pastor Israel Villaver? Unsay nitabo kang negosyante Israel Villaver? Unsay nitabo? Palpak tanan. Sa isa lang ka Diyos, nga tulo ang persona, ang pagka-Son of God, nga mipasan sa atong kasalanan, kung nasipyat pa, ni atras si Kristo mga kaigsunan, unsay may tabo sa kinatibuk ang pagka-Diyos. Palpak ang tanan mga kaigsunan. Palpak ang tanan. Doon na ba'y panahon nga si Kristo daw kaatrason? Doon na ba'y panahon nga si Kristo mura nagmusurrender nga di mo dayog pagkamatay sa cross? Was there a time? Yes. Matod pa niya, Father, let this cup pass away from me. Matod pa niya, my heart is exceedingly sorrow. Ang akong kasing-kasing nag-uol sa taman-taman. Nag-uol siya magpakamatay. Nahadlok siya magpakamatay. Busa mga kaigsunan. Matod pa niya, amahan ko kung pwede lang isaylo ang kopa sa kamatayon. Uri og di atras gyud siya, palpak kinatibuk ang pagka-Dios. That's why ang gihimo ni Kristo sa cross mga kaigsunan was the greatest of them all. That's why human si Kristo nagpakamatay sa cross, human gi-perform ang kaluwasan, ang Diyos Amahan mi-declare that thou art the God forever and ever. Ikaw mao ang Diyos sa kinatibukan hangtod sa kahangturan. Amen? Sa akong pagkanegosyante, dili kayo ninyo makita. Pero doon ako yung business permits, tulog kabuk akong business permits. O duwa kabuok, I'm sorry. Gaplano pa lang sa ikatulo. So doon ako yung mga business permits. Doon ako yung CPA. Doon ako yung CPA lawyer. Nga may nagatiman. Doon ako yung workers. So negosyante yun ko. Pero di na kayo ninyo makita. Doktor ko mga kaigsunan. Pero di kayo na ninyo na ma-appreciate ninyo makita. Ang inyong makita sa ako, sa kinatibukan, nga pinakabisi, pinakarisgo, is what? My being a pastor. My being a pastor. I believe in the coming of Jesus Christ. Mahimong di ko ma-reward as a doctor nor a negosyante, but God will hold my accountability and reward me later as a pastor, Israel Villaver. The same with God. Ang kinatibuk ang pagka-Diyos mga kaigsunan, nag-declare that Jesus Christ is the God forever and ever. Si Kristo mo ang Diyos hangtod sa walay katapusan. Busa mga pinangga kong kaigsunan, atong makitaan ug atong masabtan that Jesus Christ holds the attributes of God. He owns it all. Tanan, iyaha. He made it all.
tanan iyaha. He reflects the complete radiance of God's glory. Na kaniyang himaya sa Dios. He is the exact representation of God's being. Siyang kinatibuk ang representante sa pagka-Diyos. He continues to sustain all things. Siya nagahatag, nagasupply sa tanan natong gikinahanglan. He paid the price of our sin. Iyang gibayaran ang atong mga sala. He rules it all. He is omniscient. He is omnipotent. He is omnipresent. Everything about the attributes of the true God is all in Jesus Christ. Mga kaigsunan, sa manang omniscient. Omniscient nagpasabot na sayod sa tanan. Omnipotent, makagagahom sa tanan. Omnipresent, naa sa tanan. Si Jesus Christ. Nag-ingon si Kristo, duha, kung tulo, magakatigom sa kungalan, ana ako sa inyong taliwala. He is worthy of worship. Matthew 2:2 saying, where is he that is born king of the Jews? For we have seen his stars in the east and are come to worship him. So katong mga magay nga nangita kang Kristo, nakasabot sila, nagtuon sila sa Biblia, nakasabot sila nga si Kristo is worthy of worship. Ang ilang tuyo, ang ilang pangitaon si Kristo because they want to worship Jesus Christ. Matthew 2:11. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshiped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. Bata pa gani ha, ilan ang gisimba o walay record nga gibuyag sila nga nagsimba sila kan Jesus Christ. Matthew 8:2. And behold, there came a leper and worship him. Tanawa, dunay usa kan sanlahon nga miduol kang Kristo og misimba kaniya. Nga nagkanayon, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. Kung pwede lang Ginoo, limpyuhi ako. Mateo 9:18. While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler and worship him. Misimba kang Kristo. 14:33. And they that were in the ship, kaya nakakita silang abat sa dagat, nga kay si Kristo man ito. Pagkakita nila nga si Kristo diay, nisakay na si Kristo sa bangka, silang tanan matud pa. And then they that were in the ship came and worship him, saying, of a truth, thou art the Son of God. So gisimba nila si Jesus Christ. Sa Luke chapter 8 verses 40 to 42. Now when Jesus returned, a crowd welcome him. Pag uli ni Kristo, doon na crowd may welcome kang Jesus Christ. For they were expecting him. Then a man named Jairus, a ruler of synagogue, elder, came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come to his house because his only daughter, a girl of about 12 years, was dying. Hapit na mamatay. Verse 50. Then there was a hand on his shoulder. It was Jesus, and the words spoken must have seemed incomprehensible. Don't be afraid, Jairus.
Nihapa man si Jarius sa tubangan ni Kristo. Ingon dayon si Kristo, Jarius, yang kitap ang abagan ni Jarius, just believe, she will be healed. Mamaayo ra siya. Luke 8:51 to 56. After he came to the house, he let no one enter with him except Peter, John, James, and the father of the child. Nisulod sila dito, wala silang gialaw nga musulod. Si John, si Peter, si James. Pagsulod dito, nang hilak ang mga tao, gina ni Kristo, stop crying. For she is not dead, but sleep. Wala siya mamatay, natulog na siya. Ang kato ng hilak, nangatawa. Nangatawa sila, sa mani. Because they knew that she was dead. But he took her by the hand and called out, child, get up. Her spirit returned and she got up at once. Then he gave orders that she be given something to eat. Her parents were astounded. But he instructed them to tell no one what had happened. So meaning, gitago yun niya nga siya Diyos. Pagkabanhaw sa babay, ingon na siya, ay mong saba ha, nga akong gibanhaw. So meaning, gatago yun siya. Di niya gusto gamiton niyang pagka-Diyos. Pero tungod sa iyang gugma nga naluoy siya sa babay nga namatay, napugos siya gamit makiksunan. Pero with a condition, ayaw mong saba nga ako'y nagbanhaw. This is not the work of man. This is not the work of any ordinary man, but only God could do that. Ang Diyos lang may kayang makabuhat niya ng pagbanhaw o patay, mga kaigsunan. And don't forget, sa Matthew 4, versikulo 10, matod pa ni Kristo, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Ngadto ka lang kaniya, mag-aalagad. Kinsa ang simbahon? Jesus Christ said, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God. Kinsa ang simbahon? Ang Diyos lang ang simbahon. Kung si Kristo gisimba, is He a God or not? Karon kay gisimba man si Kristo, Diyos ba siya or dili? Oo, Diyos siya. Mao ni ang problema ron, mamalhin mo sa SDA Arians, sa HSDC, HSDA, History 70 Adventist. Ako i-promote na sa inyo, kaya basi ganahan mo mamalhin sa ila. Kung mabalhin mo sa ila, ha? Si Kristo dili Diyos. Ikaduha, si Kristo kung Diyos manggaling, hinimo lang sa amahan. Ikatulo, kung si Kristo Diyos, napanunod lang niya sa iyang amahan. Number 4, kung si Kristo Diyos, anak lang siya sa amahan. Pero the only God is the Father in heaven. So meaning, ang HSDA, dili sila musimba ni Kristo. Ang ilang simbahon, ang amahan. Kay maoray Diyos. Si Kristo din nila simbahon. Pero, matud pa nila, gisimba nila si Kristo bilang anak sa Diyos. Dili tungod kay mao ang Diyos. We worship Him as the Son of God. So meaning, pila kabok ilang gisimba. Ang amahan, nga Diyos ilang gisimba. Ikaduha, si Kristo nga anak sa Diyos ilang gisimba. Pero ang Biblia nagsulti, si Kristo nagsulti, maoy simbaha ang Ginoo nga imong Diyos. O kaniya ka lang mag-serve, singular. So kang Kristo lang gyud ka magsimba, sa Dios lang gyud ka magsimba. Kaya nga naman, siya lang ang matuod nga Dios. Inani mga kaigsonan no, wa man gud tay, ano ko mabuta kini ko balong drawing. Mao ni ang Dios. Ang Dios nagpadayag bilang amahan, Father. Ang Dios nagpadayag bilang anak, Son. Ang Dios nagpadayag bilang Holy Spirit, Holy Spirit. Kining Holy Spirit, di ni maong amahan. Nasabtan ninyo?
Kaning Son, di ni maong amahan. Kining Holy Spirit, di ni maong Son. Lahi yun ang tulo. Pero kining Holy Spirit, mauna ang Diyos. Kaning Son, Jesus Christ, mauna ang Diyos. Kaning amahan, mauna ang Diyos. Sa to pa, bisag asa sa tulo, matuod nga Diyos. Pero ang gi-recommend nga simbahon, kaya ang iyang trono, pagasimbahon, isip Diyos, hangtod sa kanturan, mao ang trono ni mao si Jesus Christ. Amen? Si Kristo mao gipadako, mga kaigsunan, nga mao'y simbahon. Busa, we need to exalt and worship Jesus Christ. Ang Biblia nagsulti, thou shalt have no other gods before me. Wala mo'y laing simbahon, wala mo'y laing isipon nga Diyos, o salang kabuk Diyos ang matuod. And I would like to tell you, Jesus said, He was worthy of worship. Si Kristo mismo nagsulti, ang ayan siyang simbahon. Na ba? Atong subayon. Matod pa mga kaigsunan, sa Juan 5:18, King James Version, therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his Father and making himself equal with God. Giangko ni Kristo nga siya equal with God. Nasuko ang mga Hudyo, ato ning patyon, kay niangkon siyang equal with God. Kung equal with God, meaning sama ra nga giangko ni Kristo nga simbaha ko ninyo. Kaya siya nag-declare nga equal with God. Another one, John 10:33. The Jews answered him, saying, for a good work we stone thee not, but for blasphemy, and because thou, being a man, makest thyself a God. Batoon ka namo, kay niangkon ka nga Diyos. I'm sorry. Kung si Kristo physically existing pa karon diri, unya naan ning mga East Day Arians, I'm sure ilang labayog bato si Jesus Christ. Kay nganong niangkon siya nga equal with God. Ikaduha, niangkon siya nga I am God. Ako mo ang Diyos. Jesus Christ is powerful. Jesus Christ is powerful. Si Kristo, mga kaigsunan, gamhanan sa tanang gamhanan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa sinugdanan mo ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Si Kristo, mga kaigsunan, mo ang Word nga nahimong unod. Ug matud pa, siya ang nagbuhat sa tanang butang sa kalibutan. Kadtong nanaog sa yuta, nga nag-umol, nagkupay ug lapok para maghimog tao, He is Jesus Christ. So malipay ba mo nga ang inagporma sa inyong ilong si Kristo? Ha? Ako nalipay ko. Sa una bata pa ko, manamin ko, nganong lisngag man akong ilong, yadagko kay lungag. Karon, nga doon ako'y heart problem, nga muhanga ko, muginhaw, grabe ginawa, ikuhay salamat na kung lungag akong ilong, kaya nagamay pa ni Damor, maglisod ko ginhawa, mga igsuon. So, pasalamat ko ni Kristo, nga akong ilong, perting na ko aglungag, bisag kumagko pa, masulod. Perting yung pasalamat na ko sa Ginoo. Kaya mahangak na kong mayo, makaginhawa rin ko gihapon. Ang nagporma nimo, ang naghimo nimo, si Jesus Christ. Isaiah 9:6. For unto us a child is born,
nganihi kanato usa ka bata mataw. Unto us a son is given, nganihi kanato gihatag ang usa ka anak. And the government shall be upon his shoulder, ug ang kagamahanan itongtong siyang abaga. And his name shall be called Wonderful, almost synonym of mystery. His name shall be called Wonderful. His name shall be called Counselor. His name shall be called the Mighty God. His name shall be called what? The Everlasting Father. Nasabtan na ninyo? Jesus Christ, His name is called the Everlasting Father. Samtang nga tawgon siyang Everlasting Father, His name shall be called the Prince of Peace. Prince meaning the son of the king. Anak sa maong hari. Sa Revelation chapter 5 verse 12, saying with a loud voice, worthy is the Lamb that was slain. Ang ayan ang kordero sa Dios nga gipatay. Worthy is the Lamb that was slain to receive power, to receive riches, to receive wisdom, to receive strength, to receive honor, to receive glory, and to receive blessing. The Lamb is Jesus Christ. Ang kordero sa Dios mao si Kristo Jesus. And matod pa, ang kordero sa Dios namatay, gilansang sa cross. Si Kristo takos siyang mudawat ug gahom, takos siya sa kadato, takos siya sa kaalam, takos siya sa kusog, takos siya sa pasidungog, takos siya sa himaya, takos siya sa mga panalangin. Why? Because Jesus Christ will come someday as the great God and Savior. Titus 2:13. He's coming back as the great God and Savior. Jesus Christ is coming back as the Lord of Lords and King of Kings. Mubalik si Kristo, dakong Dios ug manluluwas. Mubalik si Kristo, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Matthew 28:18, 19, and 20. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and on earth. Klaro ba mga kaigsunan? Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta gihatag nganihi kanako. Sa ato pa, tanang gahom sa Amahan, sa Holy Spirit, tanang gahom sa langit sa yuta. Muna gingon ni San Pablo, ang kinatibuk ang pagkadiyos naa kang Kristo. Powers of heaven and earth is upon me. Go, ye brethren, go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Tungod kay ang katanang kagahom, anaan ni Kristo, suporta sa buhat. Tabangan na itong pagwalis ng balita. Atong suportaran ang LCMFM. Suportaran na itong The Loud Cry Ministries. Ang tanang mga programa sa church organization. Ang power churches, magasuporta sa kinatibuk ang buhat sa iglesia. Apil ang Hope Channel, Hope Radio, Hope TV, tanan mga evangelistic crusades. Nga naman, ayaw mo kahadlok nga mahutdang tagkwarta. Ayaw mo kahadlok, unsay may tabok kanato. Why? Because Jesus Christ is the most powerful God. Siyang powerful nga Dios. Siyang nagasustain, siyang nagapakaon, siyang nagahatag kanimog kanako sa tanan atong gikinahanglan.
the fact He promised, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always unto the end of the world. Amen. Mga kaigsunan, as many times I told you, ipapili ko sa union. More duty ba ko sa iligan under sa church organization o magpabilin ko sa LCM under sa liman category organization. Ila pa kong giingnan dawatan ning sa iligan kay under ni sa church organization magpadayon imuhang housing subsidy, imuhang medical subsidy sa imong mga anak, educational subsidy, magpadayon, medical tanan, masakiton karaba. Kung diha ka sa mga kaigsunan, mamatay ka kay wa kay medical subsidy. Abi ninyo mga kaigsunan, gipili na ko nga dinhi ko magkigtrabaho kauban ninyo. Ngano man, gusto na kong sukdon, gusto na kong tugkaron ang kamisteryo sa Dios. Sa gisaan niya sa balang kasulatan nga matod pa niya, kung magwali ka sa mayong balita, behold, I am with you always till the end of time. Gusto na kong tugkaron unsa ka tinuod kini nga saad. Gusto na kong tugkaron kung tinuod bagyod nga ang Dios maguban kanato hangtod sa kahangturan. Brethren, kamong tanan saksi mo. Saksi mo, di na nako mistil pang isaysay, page by page, kung tinuod bagdili nga ang Dios nagauban kanato. Kaya dili lang kanako, kaninyo pong tanan. Si Kristo nagauban, walay bisag usa kanatong gibiyaan. Amen? Mga kaigsunan, kinsa kaninyo dinhi. Loyal to the max. Loyal to the maximum of decision to worship Jesus Christ, to exalt Jesus Christ, and to obey Jesus Christ, and most of all, to love Jesus Christ sa tibok na tong kinabuhi. If that is your commitment today, may I request you to stand with me. Kung inyong desisyon nga atong simbahon si Kristo, ato siyang ipadako, atong suportaran iyang buluhaton, ato siyang tumanon, mga kaigsunan, if that is your decision, stand together with me. Kung pananglitan, doon na may mga special prayer request, please come. And I will pray for you. While coming in, may I request Sister Armelo Hagunos to sing. Sa mga langit, daghang salamat sa mensahe tibok adlaw sa awit ug sa mga pulong nga ang imuhang tinago imong gipadayag nga damor kami magkiguban kanimo, magkiglakaw kanimo, damor ikaw magapaila kanamo, damor kami magatuon sa imong pulong, damor kami mamay Bible study, damor kami moapil sa imong buhat, damor kami moapil pag-support sa imong buhat sa pagpanaw kami lingkalag, damor ka magpaila kanamo. Ikaw mo ang bugtong Dios nga nagasupply sa among panginahanglan. Ikaw mo ang bugtong Dios nga gamhanan nga nakakita sa among mga panginahanglan. Nga nagasaad nga dili mo kami pagabiyaan o dili mo kami pagapasagdan. O Dios, sa imong pagpakatao ning kalibutana, kami nabulahan kay among mga sala na pasaylo, kay mipili kami kanimo nga moalagad kami kanimo hangtod sa kangturan. Maingon nga ikaw sab nagapili kanamo sa pagluwas kanamo ngadto sa langitnong pulayanan. Ginoong Dios, salamat sa mga desisyon sa imong mga inanak, nga kini imong mga anak nga nagatindog karon diri sa imong mga tubangan, nagpakita sa tinud-anay nga desisyon, ni kumitar pag-usab nga ilang suportaran ang buhat hangtod sa kahangturan, hangtod matapos ang kagawasan sa pagwali sa may balita, hangtod nga duna pay kagawasan sa adlaw sa kaluwasan, hangtod kini mo tik-op among suportaran ang buhat ug ikaw magapanalangin kanamo. Dili unta nimo kalimtan Ginoo ang mga panginahanglan. Suportaran mo kini kada adlaw ang mga negosyo, ang mga panrabaho, ang mga panguma, panghayop, uban pang panagat ug uban pang klase-klaseng panginabuhi nga uyon sa imong kabubuton. Ikaw unta magapanalangin kanila amahan. Ako nga ministro sa maing balita, nagaimong giordina alang nini nga buhat, magahangyo kanimo nga ikaw magaabli sa tambuanan sa mga langit, sa pagbubo sa imuhang panalangin,
sa tanan nga niya karon diri o sa tanan nga naa online nagaabang niini nga programa. Ikaw magabindisyon kanilang tanan nga diin ang imong gahom ibubo mo kanila. Ang pagbago sa kinabuhi mo'y mabatnan. Ang panalangin sa panglawas magaayo ka kanila gikan sa mga balatian. Sa ilang panginabuhi, panrabaho, sa ilang mga financial problems, ikaw magasupply sa sulbad kanila, Ginong Dios. Nga diin, bisan sa kagulanan, ang imong balang espiritu magalipay kanamo kanila o kaming tanan, magamaya sa pagsuporta sa imong buhat, samtang nagpaabot sa imong pagbalik. Ginong Dios, kung doon na problema sa panimalay, sulbara in town. Problema sa relasyon, magapasig-uli ka kanila. Problema sa paninapi, magasupply ka kanila. Ang imong gugma dili unta nimo undangon sa pagbubo ngadto kanila. Sugod karon ug hangtod sa kanturan. Salamat sa pagtubag mo sa mga pagampo. Kining tanan among gitugyan kanimo gilauman nga madawat. Pinaagi sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan. Be seated, please.